Good day mga kabobom spoke plate. Nag-open ba kayo ng GCash account nyo ay nagulat kayo dahil may bawas na yung available balance nyo or yung iba naman wala na talagang natira doon sa pera nila sa GCash? Well, kapag hindi ikaw ay gumawa ng transaction, unauthorized transaction yan or fraudulent transaction na kailangan natin i-report agad kay GCash. And don't worry dahil maaari din natin makuha yung balance na nawawala sa atin. Pero depende yan sa magiging resulta ng pag-investigate ni GCash. Anyway, makuha man natin o hindi, importante talaga na ma-report natin yan para hindi na maulit. Kapag kasi hindi natin ni-report yan, maaaring maulit-ulit yan at makuha nila lahat ng information ng ating account and magamit pa yon para mang-scam ng iba. So, ang gagawin natin, magsasabit tayo ng ticket. Tapusin nyo hanggang dulo dahil kailangan nyo malaman lahat ng information na kailangan nyo i-provide kay GCash para maimbestigahan yung case na nangyari sa inyong account. So, dito tayo sa may Chrome magsasubmit ng ticket pero okay lang din naman sa mismong GCash app. So, itap natin dito yung Google and isi-search natin yung submit ticket. Napaka-importante kasi mga kabomboms na ma-report natin yung mga ganitong transaction. So, eto na nga yung help center. Itap lang natin to. And dito, tap natin tong 3 dash and itap natin tong contact us. Then, tap natin yung chat with Gigi. Kailangan talaga mag-ingat tayo sa ating account. Lalo na kapag halimbawa meron tayong nare-receive ng mga link, huwag niyong kiniklik yun dahil maaari talaga tayong mapunta sa mga phishing site. Anyway, so dito, i-type natin yung submit ticket. Then, i-tap na natin yung send button. And hihintayin lang natin yung form na ibibigay ni Gigi. And within the next 24 hours, mabibigyan tayo ng reply ni GCash sa ating email account. Pero depende rin yan kapag halimbawa meron mga nagsasubmit ng ticket, maaring umabot ng 48 hours. Anyway, so pag natap na natin yung ticket, ito yung mga kailangan natin i-provide. Pero madadagdagan yan dahil nakadepende yan sa ating concerned category. So katulad ng lagi natin pinoprovide, pag nagsasubmit tayo ng ticket, yung registered full name natin, yung ating contact number na nakaregister dun sa ating GCash account, and then magpo-provide tayo ng other information dito sa may box. Tapos, mag-a-add tayo mamaya ng mga photos na magpapatunay na meron nga tayo na-encounter na problem sa ating account and yung sa atin nga ngayon ay nagkaroon ng fraudulent transactions. So, later na natin explain yan. Pipili muna tayo dito sa may concern category. Kailangan mapili natin yung pinaka-best description ng ating problem. May GCash account, then meron arrow dito sa may right corner, itap niyo yan. Then here, nasa pangalawa siya, I have an unauthorized transactions in my account. So, ito yung isi-select natin. Then dito, kailangan natin ilagay kung magkano ba yung nawawala dun sa ating GCash wallet. And most of the time, meron tayo na-receive ng notification. Pwede nyo i-check yung history or sa email or sa SMS nyo. Then, input nyo dito yung exact amount ng nawawala sa inyo. For example, 3.5. Date of transaction. So, makikita nyo din yan sa history ng inyong account. Check nyo na lang din para ma-input nyo dito yung tamang details. Importante na tama yung mga nilalagay natin dito dahil kapag hindi accurate, mahihirapan din si GCash na matulungan tayong ma-resolve yung problem. Then, etong mga optional na to, pwede nyong sagutin and pwede na rin naman na hindi. When was your last transaction made? Kailan ka ba huling nagkaroon ng transaction kay GCash? Yung ikaw mismo yung gumawa ng transaction, hindi yung unauthorized transaction. So, ilagay mo lang dito kung gusto mong i-provide. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din yan. Your account type, pipili ka lang dito sa may arrow. Kung ikaw ay Filipino citizen, 18 plus years old with Philippine SIM, ito i-select mo. Kung ikaw naman ay minor, ito i-select mo. And madami pang iba. So, meron pang dalawang pagpipilian. Anyway, so ito na isi-select ko. What best describes the events that happened before the unknown transactions? Ano ba yung makakapag-describe bago nangyari yung unauthorized transaction kung naaalala mo? Pero don't worry dahil meron naman na ditong pagpipilian. So, ikaw ba ay naka-receive ng email link at tinatanong yung GCash details mo? Ikaw ba ay naka-receive ng SMS link at hinihingi din yung GCash details mo? Or, ikaw ba ay naka-receive ng call at tinatanong yung GCash details mo? And yung pinaka-last, nawala ba yung cellphone mo or yung SIM card mo? Importante na piliin mo kung ano ba talaga dito yung nangyari sa'yo.
So for example, naka-receive ka ng SMS link at tinanong yung GCash details mo. Ito yung iselect mo. Now, tatanungin ka dito kung ano bang brand ng cellphone mo. So meron na dito ng example katulad ng iPhone 13, Samsung Galaxy A13. So i-input mo na lang dito. Now, tatanungin ka din dito kung ikaw ba ay nag-share ng GCash login details mo sa family member, friend, or colleague. Tap mo lang to and meron kang pagpipilian dito na yes or no. So for example, yung GCash login details mo katulad ng MPIN, na i-share mo yan sa family mo, sa asawa mo, kaibigan mo, ang piliin mo dito yes. Pero kung wala naman nakakaalam ng login details mo at ikaw lang talaga yung gumagamit ng GCash account mo, itap mo dito yung no. And here, did you log in your GCash account on a family member, friend, or colleague's device? Ikaw ba ay nakapag-login gamit yung ibang device? Kung ikaw ay nag-login gamit ibang device katulad ng device ng kaibigan mo, ng kakilala mo, or ng kapamilya mo, ang i-tap mo dito, yes. Alam nyo, kaya tinatanong sa atin ito ni GCash kasi kailangan nila maimbestigahan kung tayo ba ay nakapag-share ng ating login credentials sa ibang tao. Meron ka bang stores or merchants kung saan nilink mo yung GCash account mo? Ang example niyan is Shopee or Lazada, pero optional lang din naman. Pwede mong ilagay, pwede rin naman na hindi. Total disputed amount, optional lang yan. Type of transaction, ano ba yung transaction na nangyari dun sa unauthorized transaction? So meron ditong pagpipilian. GSave to another account, online payment, and marami pang iba. So for example, ang nabasa mo dyan sa history ay online payment. Ito yung i-select mo. Then ito pa yung iba mong pagpipilian. Sa GCash wallet ba sinend, G-credit, or G-gives. Select natin GCash wallet. Then input mo dito yung 4 digits ng recipient. Name of the recipient. Kung visible naman yung pangalan ng recipient, ilagay mo. Pero kung halimbawa hindi nakita, wag mo nang ilagay kasi optional lang naman. Name of the biller or merchant. May guide naman dito, i-check mo daw yung app inbox mo, transaction history. Like what I said, i-check mo yung transaction history mo dahil dun mo makikita yung details kung kanino ba sinend. Dahil kahit pa paano, meron naman makikitang evidence, okay? Ito optional na lang din, pwede mong ilagay and pwede rin naman na hindi. Then ito, kailangan natin i-provide lahat to. So isi-send natin to katulad ng valid ID natin. Okay, so check natin yung box nito. Bago tayo mag-provide sa iba pang kailangan natin i-provide, katulad ng screenshot ng ating phone or SIM, dito tatanungin ulit tayo na i-share mo ba yung MPIN mo. Meron ditong yes or no. For example, meron bang nakakaalam ng MPIN mo? Okay, kahit di mo sila pinagdududahan, basta na-i-share mo ba? Halimbawa, meron nakakaalam yung kaibigan mo or yung best friend mo. So, itap mo dito yung yes. Kailangan kasi natin talagang i-provide yung totoo. Okay? So, did you share your OTP? Na-i-share mo ba yung OTP mo? Halimbawa, may nagtanong or meron kang link na napindot. Tapos, sabi, i-provide sa kanya yung 6-digit OTP na na-receive mo dun sa SIM card mo. Kung na-provide mo yan or naibigay mo dun sa taong nanghingi, itap mo yung yes. Kahit pa sabihin mo na nagpakilala siya as customer service ni GCash, kailangan mo pa rin piliin dito yung yes, okay? Dahil laging pinapaalala sa atin ni GCash na wala silang hihingin sa atin na OTP or MPIN natin. So, kung meron ng hingi sa'yo, for sure, scammer yan. Okay? Did you share your personal account information with anyone? Has your MPIN been reset without your knowledge? Na-reset ba yung MPIN mo? Halimbawa, nag-try ka mag-login, pero iba na yung MPIN. Kung oo, itap mo yung yes, pero kung no, itap mo yung no. Okay, so tatap ko yung no. What was the unauthorized transaction made on your account and the total amount being disputed? Now, tatanungin ka, ano daw ba yung unauthorized transaction na nangyari doon sa account mo? And magkano ba yung nawawala sa GCash balance mo? So, ilagay mo dito, for example, send money, 3.5. Kung meron ka mga nakalink na bank dun sa GCash account mo, nag-share ka ba ng OTPs? Tap mo yung yes dito, kung oo, tap mo yung no kung hindi. Then, eto na yung pinakalas na tanong dito ni GCash.
Yung account mo ba sa GCash ay biglaan na link sa Lazada, sa Shopee, Foodpanda, or kahit ano pang app na hindi naman ikaw yung gumawa or without your consent. So, for example, nakita mo na lang na nakalink yung GCash account mo sa Lazada pero hindi ikaw yung gumawa nun, itap mo dito yung yes. Pero kung hindi naman, itap mo yung no. By the way, kapag yes yung tinap mo dito, madadagdagan tayo ng question. Isi-select ko na lang yung yes para alam nyo yung magiging tanong if ever na meron ngang app na biglaan na link yung GCash nyo. So dito, yung tanong lang naman na nadagdag is anong online application daw ba yun? So for example, Bingo. Bingo app. Ayan, sa mga mahilig magsugal, alam nyo ba na madami na nai-scam dahil sa sugal na yan. So, ingat-ingat din po tayo. Anyway, so andito na tayo sa mga photos na kailangan natin i-provide kay GCash para makapag-proceed na sila sa pag-investigate nung ating account. Sa ating account, okay? So, dito magpo-provide tayo ng selfie na hawak natin yung ating valid ID and dapat yung ating valid ID ay malinaw yung details. Okay? So, tap na natin yung box. Then, mag-attach ka din dito ng screenshot ng phone mo kung saan makikita yung GCash number mo. Tap natin box. Then, mag-attach ka dito ng screenshot ng SMS or email about the linked device. Okay? So, tap natin yung box. And mag-add ka lang dito ng other information. So, for example, you can't log into your GCash account pero meron ka na-receive na message na meron na bawas dun sa account mo. So, indicate mo lang dito. Then, after natin ihanda lahat ng kailangan natin i-send the photos, itatap na natin dito yung add file para ma-send na natin. Then, once na ma-upload na natin dito yung mga photos, review natin yung ating mga information na naibigay dito. Then, dapat accurate lahat to dahil kung hindi, mahihirapan din si GCash na ma-solve yung ating problem and baka hindi maibalik yung pera na nawawala, okay? Pero like what I said, na hindi lahat ng pagkakataon na ibabalik mo yung pera, lalo na kung halimbawa tayo ay may napindot na link and kasalanan talaga natin yon. Pero lahat naman natututo and napakagandang pagkakataon nito para mas lalo natin ingatan yung mga account natin online. Dahil napakadelikado na ng panahon ngayon, the more na nakakatulong yung technology, the more na gumagaling din yung mga hacker or yung mga scammer. So, palagi po tayong mag-iingat. Now, once na okay na lahat, tap na natin i-submit, then maghihintay na lang tayo ng reply kay GCash dun sa ating email account. Pero kung meron pa rin kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yun sa ating comment section with #GCashProblem. Stay blessed, everyone!